Sige. Review lang tayo for today kung anong i-expect nyo dun sa exam. So, lahat ng code, wala akong tinatagong code sa inyo. So, para sa hindi nagbibisita dun sa GitHub natin, saan nyo makikita yung code natin ng midterm? So, dito nyo lang tingnan So, open nyo lang yan. Itong slide ko ngayon, yung slide na pinapakita ko sa inyo, so nandun din siya sa natin, sa GitHub. So ito siya, CPE Electives. Hanapin nyo na lang. So ito yung term exam reviewer, nandyan yung PowerPoint tsaka PDF equivalent. Dalawa yung ginagawa ko, yung iba kasi gusto sa cellphone, diretso na PDF. Yung iba naman, gusto ay PowerPoint, di ko alam. Nandyan lang yan. Term exam at saka reviewers. So, yung mga lecture na ginagawa ko, so, nandito yan. Kung gusto nyong makita yung mga presentation, pero wala tayo atang presentation dito. So, I think meron din. Ito, data visualization. Pero kakaunti. Ang pinapayo ko na lang sa inyo is dumiretso na kayo dun sa Dumiretso na kayo dun sa notebooks. So, ayan. So, nandito tayo sa lecture notebooks. So, may utang kayo sa akin, data extraction. Hindi ko siya pina-exam nung prelim. Sasama natin ngayong midterm. So, magsisimula tayo sa group by. Okay? Group by, reviewin nyo to. SQL Python at saka yung native Python extraction. Then, yung mga graph natin, nandito lang siya sa Matplotlib. So, pag re-reviewin nyo lang naman, hindi nyo naman kailangang, hindi nyo kailangang i-memorize. I-browse nyo lang. Di ba? Line graph. Siguro mga 30 minutes of your time, malaki yung magagawa siya pag binabrowse mo siya compare sa hindi. So, i-browse mo lang. Paano ba yung gamit ng figure? Paano ba ginagamit yung subtitle? Ganyan lang naman, i-browse nyo lang siya. Hindi mo naman siya kailangan i-memorize. Kasi naman siya, multiple choice questions. Okay? So, lahat na ng pagpasa ay binibigay ko na sa inyo, Nasa sa inyo na lang talaga. Okay? Pag di nyo naiintindihan, again, may video recording. Pag na-miss nyo yung code, eto na yung code. Nire-review ko pa kayo. Sus ko. Kung naalam, kung ano pang gusto nyo, so, sasayaw pa ba ako? Kakanta? Para lang pumasa kayo? Tutoran ko pa ba kayo one-on-one? So, sabi ko nga, kapag medyo hindi maganda yung grade nyo, 100% hindi ko nakasalanan. Agree ba lahat? Okay? 100% hindi ko na magiging kasalanan, So, review lang tayo ng mga sample question. So, yung first part ng exam is 1 to 10. So, bibigyan ko lang kayo ng graph, ng table. Then, bibigyan ko kayo ng code. Sabihin nyo lang sa akin kung ABCD. So, dapat alam mo yung SQL. So, for example, ang question natin number 1 is kung magse-select sa maunong summary from employees, group by department, having department is equivalent to IT, ano yung lalabas? Okay? So, sum yung salary ng employees. Ang group by ko is in terms ng lumabas na yung sagot. Sige, pakita ko na yung sagot. Okay? So, bakit nagiging ganyan? So, sabi, i-group mo daw by department ID. So, sabi dyan, isasam ko. So, ibig sabihin, ipa-plus ko to, ipa-plus ko yan. Group by tama. Kaso, ang concern ko lang is yung IT. So, hindi mo naman kailangan i-test lahat. Ipa-plus ko pa ba yung marketing at saka yung finance? Hindi na. So, malamang ito na lang yung tatamaan niya. Kung naiintindihan mo kung ano ibig sabihin nito. So, pag inad mo silang tatlo, so meron kang 229,000. Madali siya pag tinuturo ko, pero sa exam, so lahatan nyo na lang yung papel, bahala kayo mag-simulate. 10 question. Unang part, 1 to 10, ito yung quiz. Ito yung quiz Okay? Yung next 30 question, plus yung quiz,
Yun yung magiging midterm. 40 items pa rin. Ready na siyang i-print. Basta ready siya. Okay? So, ibig sabihin, aadin ko lang yung tatlong IT. So, sabi mo kasi group by eh. Hindi ko kayo bibigyan dito ng where lang yung filter na madali. Dapat lagi may group by. So, question, i-group by ko lang yung IT, ipa-plus ko lang yun nandun sa site. So, malinaw. So, next. So, yung first 5 SQL ang implementation. So, pag sinabing ganito, anong sagot? So, sabi, bibilangin ko yung first name ng employees na ano yung M? Ano ibig sabihin? Nagsisimula o nagtatapos? Nagsisimula. So, tingin ka lang sa sa first name. So, ito, candidate na siya. Candidate muna, candidate siya. So, dadalawa lang. Tapos, where first name like M. So, ilan siya? Anong sabi? Count. So, ilan sila? So, dalawa lang. So, ibig sabihin, ganun lang yung magiging first part ng exam natin. So, 2. Sir, posible ba magkameron ng error? Posible. Tingnan nyo yung syntax. Halimbawa, minali ko yung syntax. Halimbawa, nilagay ko select min. Diba wala naman tayong min? Meron tayong AVG. So, pwedeng ang sagot mo is error. Malalaman mo yun kung re-reviewin mo, syempre. Okay? Question? So, second question. Ito ay 30 question, pero yung exam nyo ay 40. Yung iba, nandito na. Bahala na kayo kung alin dyan. Alin dyan yung meron. So, halimbawa, ito naman. O, medyo dalawa yung niya. So, sabi niya, lahat ng employee na IT or finance muna. So, ibig sabihin, tingin ka lang muna sa sa side ng IT at saka finance. So, IT or finance eh. So, tingin ka na lang dyan. So, tingin ka dyan. Lilima na. Okay? So, pwede niyong sulatan yung papel eh. Dililima na. So, anong sabi dyan? Salary is greater than 82,000. Ano ba? So, anong magiging sagot dyan? Okay? So, ang magiging sagot dyan, kung naiintindihan mo yung SQL, is around 88K. Madali lang siya actually. Okay, wag lang kayong magpapanik or malilito na Hindi ko kayo bibigyan dyan ng sobrang haba ng select query. Kasi 1 hour tayo eh. Gusto niyo ba 2 hours ang exam natin written? Pwede naman. Okay. So, ganyan lang. So, number 3. Next. Meron akong dalawang group by. So, medyo tricky tong part na to. So, mag-group by ako ng department at saka position. Marami kasi ang sagot nito eh. So, ibig sabihin, isasam ko yung salary. So, ibig sabihin, ito naka-group. Tama ba? Naka-group yung IT. Pero, naka-group din yung position. Pwede bang i-group ko din yung position? Iba-iba naman? So, hindi. So, ibig sabihin, separate yung tatlong IT. Okay? Pwede ko lang i-group yung dalawa. Ano ibig sabihin ng dalawang group? Kung ang department ko ay IT, tapos halimbawa ako ay software engineer, dalawa. Pwede ko tong i-grupo ng isa. Kaso wala akong ganyang instance. Tama? Pwede ko siyang i-grupo. Ibig sabihin, mag-group ako ng department. Halimbawa, IT, dalawa yung software engineer. Ang magiging result ko is isa na lang. Kaso hindi natin pwedeng i-group. Bakit? Software engineer, admin, database analyst. Kaya kong i-group? Dalawa? So, hindi. So, ano yung magiging result? So, bahala na kayo mag-simulate Pero kung ipapakita ko sa inyo paano siya na-derive. So, number yun? So, ito siya. Ito nga ba yun? O yung ito pa? Parang wala dito, Group by number 4 yun. Ito. So, ang lalabas lang dyan is yung HR manager. Yan, Kasi multiple grouping eh. Tapos, sabi naman niya is like MAN. So, wag ka nang lumayo dun sa part na MAN. So, kung ipapakita ko ulit itong slide na to. Okay? So, iisa lang naman yung ano ibig sabihin ng MAN?
Basta may instance ako na ang position is, gaya nito, manager. Okay? Iisa lang naman eh. Okay? Kahit tingnan nyo na lang yung hulihan. So, yun nyo lang titingnan nyo. Minsan, ano lang siya, panglito lang. So, ang sagot natin is yung 90K. So, dito tayo titingin. No? Very obvious naman, no? Kasi ito lang ba yung may instance ng MAN? Yan lang, ano? O, madali lang. Pero sa exam, halimbawa, bibigyan ko lang kayo ng instance ng MA. So, medyo ibang usapan na yan. Kasi pwedeng manager, pwedeng marketing. Basta hanapin nyo na lang. Okay? So, next. Ito, native Python implementation naman. Hindi ako gagamit ng SQL. So, ang ibig sabihin lang yan, lahat lang ng HR na department is isasum ko lang. So, ano yung sum ng HR department? Iisa lang naman, di ba? So, ang sagot natin dyan is 90 still. So, nagigets, ganyan yung first part, 10 tanong lang, 5 SQL, 5 native Python. So, next. Value counts. Ano ibig sabihin value counts? Meron akong data ng department, tingin ka lang sa department, So, bibilangin ko ilan yung IT. Iba ang value counts, binibilang niya yung unique items, tapos naka-arrange siya ng descending order. Meron akong tail 1. Ibig sabihin, uunahin ko yung ilalim ng data frame. Very obvious, 1. Binaligtad natin. Nag-value counts ako, halimbawa, 3, 2, 1. Sabi ko, tail yung ipakita yung last part. So, ibig sabihin yung last part ko yung 1. Remember, meron akong tail. Kung value counts ito, ang mauna dyan is yung IT kasi 3 siya eh. Ama, meron akong tail sa hulihan. So, yung pinakakakaunti, which is, I think HR, siya yung magiging result ng value counts. May tail 1 kasi ako sa ilalim. So, ito. Bilangin mo yung number ng unique salary. Kita ko na agad magkatulad yung 76. So, ibig sabihin, isa na lang siya. May katulad pa? Wala. Ang sagot ko is, ilan? Kung bibilangin ko yung unique salary. 7. So, ganyan lang Next. Maximum salary ng IT department. Tingin ka lang sa IT, 3. 1, 2, 3. Pinaka-maximum. Okay? 78. Sir, ang dali naman nung reviewer mo, mamaya pagdating sa medyo medyo tricky lang ng kaunti. Pero at least ganito yung gagawin natin. Next. Lahat ng position na merong analyst, isasum ko lang yung salary. So, ilalay mo yung analyst. So, 1, 2, meron pa. So, kung aadin ko to, ilan? 15,600, 156K. Okay, last. May word ka na analyst, at the same time, ang department mo ay IT. 76. So, ganun lang Sir, ang ibibigay mo ba sa akin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Doon sa exam, 10 row. Medyo madami siya ng kaunti. Okay, sir, ilang column? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 yung column. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi siya 7, 8 lang. Okay? Tapos meron tayong date. Hindi natin ginamit yung date. Pero dun sa exam, gagamit tayo ng date. Gagamitin natin. Okay? Question 11. Multiple choice question pa rin, pero knowledge lang. So, anong ginagawa ng group by object sa Python? Is it A, B, C, or D? Okay? Ano ibig sabihin? Definitely hindi A. Pag group by naman, hindi naman tayo nagsosort eh. Hindi din tayo nagko-concatenate ng 2 data frames. Definitely, kasi isa lang yung table. Hindi din tayo nagre-replace ng missing value. So, malamang ang sagot is yung B. Ibig sabihin, nag-a-apply ako ng aggregation function for each group. Halimbawa, IT lang yung group mo, independent ako sa finance. Okay, gets? Okay? Next.
Yung ginagawa ng value counts. Counts the occurrences of unique. Definitely hindi B. Definitely hindi D. It's either A o kaya C na lang. A. Kasi kailangan i-count mo muna yung unique occurrences. Although sinasabi mong ina-arrange ng descending value, sorting lang naman yung sinasabi ng number C. Anong letter C? Okay? So medyo may mga, minsan, ang exam kasi, minsan ano lang talaga. 1 hour naman yung exam. Kung matatapos mo siya ng 10 minutes, wag mo agad ibigay sa akin. Yun yung nabibiktima ng, ng masamang grade. ng masamang hangin. Hindi ko sinasabing si Maniago to, pero parang gano'n na nga. Wag niyo madaliin, 1 hour yan. Namnamin niyo isang item, 5 minutes. Wag kayong ma-pressure sa classmate niyo na uuwi na sila. Okay, ma-pressure ka yung magiging Ako pag nag-exam ako nung college ako, hindi ako nape-pressure, ako umalis kayo. At least hindi ako ulit ng isang sem. 'Di ba? Bahala kayo, mauna na kayo. Next. Tapusin lang natin. So, all. Alin dyan? Lahat ng occurrence ng AD. Okay. So, ibig sabihin, siya, wildcard na, hindi naman sinabing start at saka end lang. All. Ayun, may underline na nga all. Okay? Yan. May comma ako mali. Dapat in SQL group by statement. Ano yung having clause? Ano ibig sabihin yan? Pag daw yung group by statement, sinamahan ko ng having, ano ibig sabihin ng having? To filter rows ba based on condition? Pwede. Pero saan ginagamit yung having kapag may group by? Yes. Ang keyword mo is yung aggregation. Yung where kasi, di ba may diniscuss akong where? Pang-filter lang siya pero hindi siya ginagamit sa aggregation. Halimbawa, meron kang sum, AVG, count, min, max. Doon mo gagamitin yung having para ma-filter mo yung group by. Ila ibig sabihin nun. Okay? Tatapusin lang natin to. Tapos, sige, dismiss na tayo. So, paano mo isosort yung data frame in descending order? Yan, dito minsan nalilito sila. Ano siya? Yan. Minsan may nagsasabing descending through. Okay? So, yan. Ascending false. C. Next, kalahati na. Papasa na. Yan. Pag hindi pa nito sagot, naku. So, data visualization. Ayan. By default, pag sinabi nating plot, anong klase ng graph? Okay. Papasa na. Muna na sa midterm. 18. Dito nalilito yung iba. Alin dyan? Okay. So, wala tayong H siya. Wala tayong H. Mali din yung letter D. Kasi dumiretso ako ng pie plot, wala yung matplotlib. Next. Alin yung hindi method para gumawa ng Bakit hindi histogram? Tama. Ang histogram kasi HIST lang. Galing. Okay. So yung mga ganun lang details. Although sinabi mong merong histogram, pero HIST lang yung command. Okay? 20. Keyword, outlier. Yan. Sa box. Okay. Next. Alin yung hindi parameter ng line graph? Okay. Kasi dapat ay line width. Wala tayong line height, meron tayong line width. Okay? So, ganun lang. Correlation.
Relationship. Okay. Galing ka dyan, master mo to eh. Next. Pag simple comparison lang, ano gagawin? Simple. Pag pie chart, dapat ang keyword mo is proportion. Tatandaan mo lang. So, gagamit lang ako ng bar graph. Pag simple comparison lang, so pwede ako ng bar graph. Dediretso ako ng bar graph. Next. Sa bar chart, sa box plot, anong ibig sabihin nung ganyan? Nung portion nito? Ano ibig sabihin yan? So, kung pipiliin natin the entire range of data, hindi naman. Yan yun eh. The mean and the standard deviation. Yung mean mo, pwede mong makita as aligned din sa loob. Halimbawa, nag-project ka ng mean. Yung standard deviation, hindi ko siya... Ito ang sinasabi natin na yung box lang ha. The highest and lowest point. Ito yung highest, ito yung lowest. So, tandaan nyo, IQR. Ito ay quarter 3 minus quarter 1. Yun yung box. Ito yung 75%. Ito yung 25. So, yan. 75 minus 25. Ibig sabihin ng box plot, kung magdodrawing ako ng box plot, 50% ng data ko, nagfo-fall sa ganitong mga range ng value. Yun yung ibig sabihin ng box plot. Siya ay middle 50% ng data. Okay? So, pag ganito yung itsura ng box plot mo, for example, pwede kasing ang box plot mo is mahaba eh. Halimbawa, 2 box plot. So, anong ibig sabihin lang nung kung i-compare mo yung box plot na 2? Yung data nito, mas sinsin, mas compress. Hindi naman mas precise. Ibig sabihin, nagkukumpulan sila sa maliit na space. Which is ito, yung distribution niya is napaka-kalat, disperse. Ang kalat ng So, ibig sabihin ito, kung ito ay juice, highly concentrated. Ito ay medyo matabang. Kasi kumakalat yung yung data. So, ito yung ibig sabihin ng box plot. O next, tapusin lang natin. Ito, yan. Minsan letter S lang ang difference ng pagkakamali at tama. Bin ba o bins? Kinds ba o kinds? Tingnan nyo yung code. Ang hinihingi sa ating command is bins. Dumadami yung bar graph ng histograph. Okay? So, minsan, nalilito na bin lang, walang S. Bins, may S. Definitely, hindi na. So, ganyan. Ayan. Pag magke-create ako ng subplot, ang method ko ay flexible. Sinabing flexible, anong gagamitin ko? May S o wala? Pag simple, anong sabi ko last time? Pag simple, walang S. Pansinin niyo yung code. Pag gagamit ka ng flexible method, ang ibig sabihin ko ng flexible method, gumagamit ako ng ganitong style. Pag yung simpleng subplot, natatandaan nyo, 1 to 1. Halimbawa, ito yung subplot. Okay? Tapos, yung isa, magde-define ako ng figure, sasabihin ko yung subplots. So, halimbawa is 1 by 2. Wala ako nung panghuling range. Kasi dinedefine ko siya sa figure at saka doon sa axis. So, ganyan yung magiging itsura. Ganito yung mga definition. So, flexible. Walang grid spec dito, Pero doon sa exam, merong isang tanong ng grid spec. Halimbawa, meron akong 3 by 3 graph. Paano ko kakampanin yung buong row, yung buong column? So, ano yung magiging value ko ng GS? Halimbawa, 0 ba siya to 2? Halimbawa, GS, halimbawa, 1 to 2. So, reviewin nyo ng kaunti yung grid spec. Merong isang item na grid spec. So, pwede bang reviewin na lang natin yung exam mismo? Pwede, pagkatapos. Size ng graph. Letter C. Okay? Singular. Big size.
Last 2, last 3. So, pag hindi ka nagbigay ng parameter sa legend, ibig sabihin ganito. Kung meron akong PLT legend na ganito lang, anong default behavior niya kung hindi ko siya bibigyan ng halimbawa LOC, halimbawa ape right, di ba nabibigyan natin siya ng location. So, anong mangyayari? Pag hindi ako nagbigay ha, as in, bakante lang. Bakante lang. So, ang default behavior niya, kung napapansin nyo, siya na mismo yung umiiwas dun sa graph, yung legend. Parang by default, siya ay best. Parang sinabi mong PLT LOC equals best. Kaya napapansin nyo, as much as possible, kahit walang parameter yung legend, umiiwas yung legend dun sa line graph, sa bar chart, para hindi niya siya matakpan. Siya na yung nagde-decide. Okay? So, ito yung nested plots. Anong ginagawa ng fig axis? Kita ko na agad, nested plot yung ginagamit. Oh. Fig.axis. To create multiple plots in separate windows. Ito yung subplots. O kaya ito yung subplot. Okay? To generate color bar. Pag itong sinagot mo, ayawan ko na sa'yo. To define a specific position or to automatically arrange subplot with equal spacing. Ito yung tight layout na eh. So, ang matitira na lang, para makapag-drawing ka ng graph, kung nested siya, kailangan i-define mo yung position ng axis. Remember, meron tayong 0, 1, 0, 0, 1, 1. Ito yung main graph. Last time, meron tayong, for example lang, 0.5, ang size ko ay 3 by 3. Halimbawa, ito yung axis 1, ito yung axis 2, axis 3. Axis 1, axis 2, axis 3. Yan yung last example. Okay? Sige, maaga tayong magdi-dismiss. Tapusin lang natin. Tapos kung may question kayo, pwede nyo akong tanungin. Wag lang personal. Okay? Professional lang na question. So, ano yung primary purpose ng KDE? Sa histogram. Papaalala ko sa inyo yung KDE. Meron akong distribution. Ano? May tracing na line na nangyayaring ganun. Ano ibig sabihin ng KDE? Meron akong sample na ganyan. Ano ba? I-replace ko ba yung histogram with entire different visualization? Hindi naman eh. Ibig sabihin, pinatungan ko nga lang, hindi ko naman i-replace eh. To create a line graph with equal widths, kapag ba gumagawa ka ng distribution, laging equal width yung ano mo. Sabihin ko na equal width. To calculate the exact frequencies of data points, kinakalculate niya pero hindi siya. So, A. Okay? So, ano ibig sabihin lang yan? Madidiscuss ulit natin yan sa next elective. Halimbawa, may bakante ako na ganito. Okay? So, ibig sabihin, siya na yung gumagawa ng probability na punan yung bakante na, na data. Ini-smoothen ko yung line para mas madali kong ma-identify kung yung distribution ko ba is normally distributed, abnormally distributed, skewed to the left, skewed to the right. So, yun yung ibig sabihin. Ang sinasabi din ng KDE, halimbawa, meron kang KDE na ganito yung itsura. Yeah, bibigyan ko kayo ng sample. Magdo-drawing ako ng iba't ibang KDE. Kasi sa elective 2, kailangan marunong kayong bumasa ng distribution. Kapag marunong kayong bumasa ng distribution, alam nyo kung anong gagamiting machine learning model. So, maraming itsura ng distribution, merong ganito. Okay? So, meron din ganito. Okay? Parang nagdo-drawing lang tayo ng bundok. So, meron din ganito. Bimodal. Ibig sabihin, dalawa yung peak. Bimodal yan. Sir, ano itsura ng uniform distribution? So, meron ganyan. So, iba't ibang klase ng distribution, iba't ibang method yung pwede mong gamitin. Yung isang method, kapag normal siya, is hindi mo halimbawa pwedeng gamitin sa normally distributed. Ito ay normally distributed pero mas sinsin. Mas mataas yung peak ng distribution. Okay? So, yan yung ibig sabihin.
So, ang gagawin lang natin, ang sagot dun sa 30 is ini-smooth lang niya for better visualization. Yung ibig sabihin ng kernel density estimates. Okay? So, sir, kailan ng exam? Good luck sa inyo. Ano na lang, after na lang ulit. Yung unang meeting natin after ng prelim, yun na yun. Okay? Ilang items? Quiz natin, 1 to 10. Quiz plus 30 items, yun yung magiging midterm. Okay? Gusto nyo ba ibahin ko yung strategy ng finance? Every term, magkuquiz tayo ng 2. Para hindi kayo naiipunan. Okay na yung ganito. Para nakakabawi kayo. Ba, sablay ka sa unang quiz, may pagbabawian ako. O ganito na lang. Hindi, kayo yung tinatanong ko. Kasi, agre-record lang naman ako ng grades eh. Ako na lang magde-decide. Pero mas gusto ko yung ganito. Kasi, pag nagpa-quiz ka kasi, nawawalan ka ng mga meetings. Gusto ko mo as much as possible, marami akong maturo. Okay? So, question. Sino may question ngayon sa midterm natin? Kung saan nakalagay yung mga code. Again, nandyan lang yan. Pakivisit lang. Meron tayo dyan from figure hanggang yung Seaborn, hindi ko pa na-upload. Hindi ko na muna isasama yung Seaborn library. Siguro isang question lang ng Seaborn library. So, the rest, ay di ito lang. So, halimbawa, magsasubplot ka. So, tingnan mo lang yung notebook natin ng subplotting. So, nandyan lang yan. Ang kailangan na lang talaga is oras nyo kung titingnan nyo siya o hindi. Nahingi lang to ng konting atensyon. Pwedeng 1 hour a day. Pero totally, mahihirapan ka kapag hindi mo to sinisilip. Madali lang naman mag-review niyan. Tingnan mo lang, obserbahan mo lang kung anong ginagawa. Hindi naman ito gaya ng calculus na kailangan mag-practice ka. Okay, kailangan mag-practice ka na mag-practice para gumaling ka. Hindi, titingnan mo lang naman kung anong nangyayari doon sa code. Ganun lang pagre-review, tingnan mo lang siya. Bawa, scatter plot, titingnan mo lang siya. As in. Okay? Hindi naman ako nagpapa-identification. So, pwede na ditong stock knowledge talaga. Kasi pag identification yung exam, talagang aralin nyo siya. More or less, uubos kayo ng oras. Hindi na lang ako nakikihati sa oras nung Kasi alam kong marami din kayong subject. Okay? Hindi na lang ako masyadong nag-uubos ng time nyo dun sa ibang subject. So, ayan. Question? Question? Wala? Hopefully, wala. May natutunan ba kayo sa akin, prelim midterm? Ipopost ko na,